Hi, hello guys. Kung meron kayong ganitong scoring board, pwede nyo siyang pakinabangan para gamitin gumawa ng mga envelope. Sa printing, hindi naman kasi may iwasan yung may mga reject tayo. Usually yung mga A4 paper size na mga katulad nito, reject na print po yan. So, instead na itapon po natin, pwede po nating i-convert yan as an envelope. Yung mga envelope na like like yung 4R size na envelope. So yung mga envelope na yun, pwede nyo paglagyan ng mga items or ng mga crafting materials nyo instead of bibili pa kayo ng plastic para ibigay sa customer. So pwede nyo i-recycle po yan. Multipurpose naman po yung envelope. Marami pong pwedeng paglagyan yan, mga sticker, ganun. Kung magpapagrab kayo or ipapadeliver nyo sa customer, pwede nyo na rin pong gamitin yan. So instead na itapon, so environmental. Tapos yung pinagkatan po nyan, pwede nyo rin po yung ipunin yung pinagkatan nyo. So dapat meron kayong paper cutter, pwede nyo gawing stationary. Ito pong size na ito is square. So yung size nito is 8.25 by 8.25. So galing po yan sa size ng A4 size, yung 8.5 by 11. Tapos yan, yung scoring board na yan, so gagamitin nyo yan kasi meron niyang guide. So pakita natin ito, yung sample na yan. So nakagawa tayo ng envelope sa scratch paper or yung mga used na papel. So yan, sample lang yan. Ayan, 'di ba? So pwede niyo pakinabangan pa yung mga luma yung mga papel. Sayang naman kung itatapon niyo. So yan, medyo marami tayong scratch or yung mga reject. So nakakapanghinayang naman. So although sayang na rin yung ink na nagamit natin, and yung papel syempre binili natin yan So kasama yan sa costing. Yan, yung iba kasi ginagawa nilang yung pangbalot, pero dito ang ginagawa natin is envelope. So kailangan mo lang yan kung meron kayong scoring board or multipurpose, pwede nyo siyang pakinabangan. Kasi itong ganitong machine, medyo bihira lang itong nagagamit pero this time, pwede nyo siyang pakinabangan. Hindi talaga usually na nagagamit siya unless gagawa talaga kayo ng envelope or yung mga box. Mayroon ding guide yan kung nakagawa na kayo ng 8.25 by 8.25 square galing sa A4 size. Yung rito, yung sukatan dito guys, yung pinakadulong line ng number 4 dito sa kaliwa. Tapos pangatlong line after 3. So yun yung lagyan nyo ng marking or ball pen kasi yung ginagamit natin. So para makabuo kayo ng exact envelope na 4R size. Itong na to, yung pang yung pang mark o yung pang scoring, kasama na po yan sa sa scoring board. Yung parang ball pen na yan, pero yung ball point yan So yan So gagayad nyo lang yan, ididiin nyo lang. Minsan napupunit kasi manipis naman yung papel. Pwede rin kasi kayo rito magbenta ng mga envelope kung gusto nyo mag-business ng envelope. Ibabay pack nyo lang ng 10, tapos ipack nyo. Pwede nyo ibenta yan sa customer Or pwede nyo ibenta yan kung seller kayo sa online. Katulad ng sa Orange app. So usually may mga supplier dyan na nagbibenta ng envelope by pack. Bibili lang kayo ng mga medyo makakapal, yung mga at least 80 GSM. Kasi kung ganitong mga normal na papel, 70 lang ito So at least 70, ang advisable mga at least 80 GSM yung makakapal. Katulad ng yung sa 1 or yung mga colored paper. So yan ginaguide lang natin yan. Ipapunch nyo yan, tapos i-score nyo. So scoring and punching to So yan, i-score nyo yung line, tapos ipapunch nyo yung mga dulo nya. Yun yung guide para pag tinupi nyo siya,
Hindi siya ano yung talagang nakikita nyo sa mga envelope. So scoring and punch tayo dyan. Tapos dapat meron kayong glue na pandikit. Kahit yung normal lang na glue para lang dumikit. So yan titiklopin nyo yan. Isa pag hindi maganda yung pagkaka-scoring nyo, kailangan nyo pang yan, ipitin na maayos. Pero at least may guide na siya. So yan, mag-start na tayo bumuo ng mga galing sa scratch. So recycle natin. Save yung environment instead na itapon. Although marami pa rin siyang pwedeng paggamitan, kasi kung empty yung likod, minsan ginagamit pa natin pang printing, test print So dito, ini-scorean natin siya. So itong size na to, itong pag bumili kayo nitong nitong scoring board, meron tong mga guide Medyo nakakalito lang, pero pag na-master nyo po yung guide niya, maraming klaseng envelope kayo magagawa. Andun yung mga corresponding size ng envelope, tapos yung corresponding cut, tapos yung kung saan mo itatapat yung line. Tsaka multipurpose na rin tong ganitong yung scoring board, kasi siya, may edge cutter, tapos yung other side niya, yung ginagamit niya yung pag gumagawa kayo ng box, kasi pwede rin kayo makapag-create ng box gamit itong multipurpose scoring board. Meron din po siyang sample doon, yung guide. Yan, yung mga line na yan. Guide yan Tapos itong itong side na to, ito yung pang edge cutter para hindi matulis yung para at least yung dulo niya medyo rounded. 'Di ba, presentable. So sa actual na product, kung ibebenta nyo siya, dapat lagyan niya, pero kung pang balot nyo lang naman, kahit di nyo na maikat na yan So ito yung mga papel na nakat natin. Galing yung pinanggalingan nito is yung paper cutter. Dapat may paper cutter kayo. Yan, bago ko siya ginawa envelope, kinat ko muna lahat ng mga edge. And then saka ko siya itutupi. And then after na matupi, so kada sample niyan is lalagyan mo ng pandikit, yung glue. Yan, pwede mo gamitin yung scoring pen. Tapos ito yung glue. Any glue lang naman, basta dumikit. Siyempre, pero kung ibibenta nyo, dapat pulido. Kasi siyempre, at least quality pa rin kung binibenta nyo. Kasi babalikan kayo ng mga customer nyo. Pwede pa nga extend tong na to kung medyo mas malapad yung envelope nyo. Yung kulay blue na yan sa gilid, yung scoring board. Na-extend yan Pero hindi na natin yung ipapakita rito. May mga previous video na ako rito paano gumawa ng envelope. Yung step by step din. Pwede nyong sundan yun. Yung yung video na yun. So dito ang pinapakita natin rito is sa printing business, instead na masayang, so i-recycle natin. So ginagawa natin siyang envelope. So at least pambawas yun sa cost na ina-incurred ninyo. So instead na bibili tayo ng OPP, kasi usually OPP, di ba, or yung mga pambalot na papel, yung sa mga incheck nga, yung mga dyaryo nire-recycle nila yan. Sa mga dyaryo nila, ginagawa nilang pambalot. Pag bibili kayo sa hardware, diba, yung mga pinababalot nila, mga old newspaper, gano'n. Kahit sa mga palengke, diba, yung pinababalot ng mga tinapa, mga papel na nire-recycle. So sa printing number 1 talaga rito na maraming reject na hindi nyo may iwasan. Especially pag nagka-crafting na kayo. Kasi hindi naman perfect, kahit yung machine hindi perfect, ikaw nagkakamali ka rin. Lalo pag medyo sablay yung print or tabingi, so hindi nyo naman pwede ibigay sa customer yun, diba? So i-recycle natin. So yan, so didikitan natin yan dito hindi na natin kinat yung pinansyong dulo kasi hindi naman natin ibibenta yan
nire-recycle lang natin yung mga envelope. Ito guys, mabibili nyo lang to, mabibili nyo, medyo may kamahalan din ganitong multipurpose puncher, pero affordable naman siya, yung valuable naman kung talagang gumagamit kayo. Mas maganda nga kung ano eh, kung mag-ano kayo, mag-personalize ng ano, ng mga envelope. Another ano kasi rin yan eh, yung product na pwede nyo offer sa mga customer. Ayan, di ba? Tapos gagamitan nyo lang dyan para maging flatten. Medyo marami-rami rin tayong scratch dito kasi yung mga reject kasi medyo matagal na tong mga to eh, na naipon na lang eh. Minsan sinusulatan na lang natin ng kung ano-ano. Yung pinagkatan nga niyan, kung marunong kayong gumawa ng ano, nung parang stationery, parang notebook, the way nagagawa ka ng notebook. Lalagyan nyo lang nung ano, nung parang glue dun sa pinaka-edge para maging notebook siya. Or maging stationery na pwede nyo sulatan. So yan yung mga nagawa natin na medyo marami-rami rin. Pag hindi kasi masyadong flatten, bubbles siya. Yan, tingnan nyo po nakaangat, nagbabubbly. So iipitin nyo lang naman yan. Normal lang naman talaga yan, siyempre nakaangat yung ano. Especially kung ni-recycle nyo lang naman. Pero pag yung product na pangbenta nyo, dapat at least quality. Talagang pulitin pagkakadikit. Tapos punch yung dulo, yung edge niya. Kasi kung may mga ganun na mga naghahanap ng mga ganun parang business personalized, katulad ng mga greeting cards, 'di ba? Naghahanap sila ng supplier ng envelope. So yan, medyo marami-rami yun yung nagawa natin. Actually marami pa, kaya medyo nakakapagod na rin eh. May iba kang gagawin. Pero at least ito, meron na tayong reserve. 'Di ba? Oh, yan. So yan yung ginagamit nating multipurpose scoring board and punch. So yan yung ano yan, nilagyan ko talaga siya ng mark, nakita niyo yung ball pen. So para pag magpa-punching kayo, hindi kayo malilito. Ayan, so yan, sinampulan natin yan pinakita na natin yan kanina, pero sinampulan para makita nyo ulit. Maganda kasi sa kung pangbenta, kung pang product offer talaga, ganyan. 'Di ba? Kahit yung sa loob pwede nyo pong i-punch kasi para pag binuksan yan, ganun din.